Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, unofficial Bato Solid supporters. Representative Adjong, gustong tapusin ang pagbulag-bulagan ng mga taga Mindanao sa pamilya Duterte. Ibinahagi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na gusto niyang tapusin ang regionalistic mindset sa Mindanao, isa sa mga umano'y dahilan kung bakit patuloy pa ring popular ang mga Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Adjong na ang nasabing kaisipan ay nagiging dahilan kung bakit naging bulag-bulagan ang mga tao pagdating sa pananagutan. Sabi niya, it's time for us to move beyond na rationalistic mindset. Ang package kasi, once you're from Mindanao, you're automatically turn a blind eye on everything, whatever is the allegation against Duterte, you have to support them. I think that's the thing that we need to break also. Tanong po, Honorable Congressman Adjong, how about the flood control scandal? Oh, wala kayong salita sa flood control scandal. Wala kayong salita sa mga mali-maleta na issue. Tapos, kami nga taga Mindanao, patahimikin mo kami sa pagsuporta namin sa mga Duterte. Karapatan namin yun. Hindi kami utso-utso. We were not born yesterday. Oh, nandyan naman sa Senado. Tingnan natin anong mangyari sa impeachment case na isinampa ninyo. Kung makonvict nyo si BP Sara, well and good. Huwag nyo kaming sabihin na nagbulag-bulagan kami. Dilat po ang aming mata. Oh, Senator, Congressman Adjong, kaming mga taga Mindanao, dilat-dilat ang mata. Nakikita namin ang korupsyon na nangyayari sa administrasyong ito na kayo baliwala. Kayo ang nagbulag-bulagan sa korupsyon ng administrasyon. Ang nakikita nyo lang si BP Inday Sara dahil siya ang malakas na kandidato sa 2028. Yun ang katotohanan. Ulitin ko, puti na ang buhok ko. Kaming mga taga Mindanao ay hindi bulag. Alam namin kung ano ang nangyari. Saksi ako sa magandang pamamahala ng mga Duterte sa Davao. Dahil palagi akong pumupunta sa Davao. Isa sa pinakatahimik, pinakaprogresibong lugar, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And that is because sa good governance, good leadership ng mga Duterte. Hindi kami bulag na hindi namin nakikita ang magandang nagawa ng mga Duterte, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Confidential funds, magkano lang yun? 73 million lang yung may notice of disallowance. Ang ibang mga ahensya, ang daming bilyones ang notice of disallowance ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun, doon kayo nagbubulag-bulagan, ang nakikita nyo lang ang kay BP Sara. Grave theft kuno, ano pa yan? Unexplained wealth kuno. O sige, tignan natin ang galing ng mga prosecutor ninyo sa impeachment trial ni BP Sara. Sana magsimula na bukas para malaman natin
But makipagpustahan ako. Panalo na si VP Sara sa kanyang impeachment trial. At hindi nyo mababago ang mindset namin na ang mga Duterte ang may tunay na malasakit, may tapang, may puso na gustong magsilbi sa taong bayan. To me, the best president we had so far is Tatay Digong. Sa history, siya ang umalis sa kanyang pwesto na nakakuha ng pinakamataas na rating, I think 81%. Yung kanyang kampanya sa War on Polvoron, marami ang nakinabang. Hindi kami bulag sa tunay na ginawa. Ako, personal. Yung bill ni Tatay Digong, personal na nakinabang dahil may farm kami sa bulubunduking parte ng Bukidnon. Ang hirap ng daanan. Sira-sira ang daan. Pagdating ni Tatay Digong, kaliwat kanan mga kalsada tulay. Kaya ang ganda na ng kalsada papunta sa aming farm. Yung NPA na nanggugulo sa maraming parte ng Mindanao noon, ngayon, panahon ni Tatay Digong, napatahimik niya na break niya ang backbone ng insurgency dahil sa kanyang programa na NTFLK. Ang dangal ng Pilipino, ng Pilipinas, panahon ni Tatay Digong, nire-respeto ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Sabi nyo, bulag-bulagan kami na kaya hindi na namin nakikita ang hindi naman santo ang mga Duterte. Kaya maganda yung ginawa ninyo na isinampa na para malalaman natin. Ngayon, pag panalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial, sasabihin nyo pa, nagbubulag-bulagan kami. Postahan tayo. So, sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na po. 2028, konting panahon na lang. Mga kapwa ko DDS, babalik ang isang Duterte sa Malacanang at humanda kayo, mga maletagang members, dahil pananagutin kayo ni VP Inday Sara pag naging presidente na siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo gero. So mo na ni ang itsura sa iyang gero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Ug ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon mo na ni si ate ang natagaan og gero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Walo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga tuan, nagtabang sa amo nga makatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Maura na iyang trabaho, magmuso, gamay, maura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naa tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa o
ang isa grade 4. Oh, so ang inyong kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa kay daghan man among kuan kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.